Hating gabi. Ang apartment ang kadalasang unang nagiging opsyon kapag bubukod ng matitirhan, lalo na sa mga taong nagtatrabaho o bubuo pa lamang ng pamilya. Ngunit papaano kung ang napili mong apartment ay meron na palang naunang nakatira na mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mga mata? Hello po, kamusta po kayo, Sir Ed? Bago ko po simulan ibahagi sa inyo ang kwento ko, ay sinadya ko po ibahin ang aking pangalan at mga tao na sangkot sa aking kwento dahil na rin po sa aking pansariling dahilan. Ako po si Jello at 29 years old na po ako. Nagumpisa po lahat ng nakakatakot kong karanasan nitong nakaraang taon lamang. Nitong 2022 na magpasya po akong bumukod ng matitirhan dahil gusto ko po maging independent. Kaya naman nagpasya akong humanap ng apartment. Total ay sapat naman ang aking kinikita sa aking trabaho. Kaya agad ako nag-search sa FB ng mga apartment for rent. Sir Ed, sa paghahanap ko na yon ay may isang bukod tanging apartment na kong nagustuhan. Simple lang siya at presko tingnan. Yun bang malamig sa mata? Meron din itong maliit na kusina at sa likod naman noon ay labahan. Ang kagandahan doon ay malapit lang ito sa pinagtatrabahuhan ko. Agad kong chinat ang may-ari at nagkasundo naman kami sa presyo. Pinuntahan ko na din po ang apartment noon noong araw na yon. At after 1 week ay lumipat na din ako sa apartment na yon. Noong mga unang linggo ay okay naman po at wala naman akong nararamdaman na kakaiba. Hanggang sa isang gabi ay umuwi ako galing sa trabaho. Mga 11:30 PM na po ata ako nakauwi noon. Dumiretso agad ako sa kama dahil sa pagod. Hindi pa man po ako nahihimbing sa aking pagtulog ay may narinig akong bumulong sa akin. Mabuti naman at may kasama na ako. Agad ako bumalikwas sa aking pagkakahiga at agad kong binuksan ang ilaw at tumingin ako sa aking paligid. Walang ibang tao doon kundi ako. Pero dahil na rin siguro sa pagod ay pinagsawalang bahala ko muna iyon. Kinumbinsi ko na lang ang aking sarili na baka guni-guni ko lang iyon at bumalik na ako sa aking pagkakatulog. Wala akong kaalam-alam na yun na pala ang umpisa ng pagpaparamdam nila. Kinabukasan ay 7 PM ako umuwi. Dumiretso agad ako sa kusina para maghanda ng hapunan ko. Naghihiwa na ako ng mga pinamili ko nang makita kong may mga bakas ng malalaking paa sa kusina papuntang labahan. Nagtaka ako kaya sinundan ko ang bakas ng mga paa na yon. Pagpunta ko sa labahan ay binuksan ko ang ilaw. Nagulat ako nang makita ko ang washing machine ko ay nakatumba. At ang mga damit ko naman po sa marumihan ay kalat-kalat. Bukod doon ay may malaking bakas ng kamay ang nasa iba't ibang bahagi ng washing. Agad po ako tumawag sa landlady ko at nang dumating siya ay agad ko pinakita sa kanya ang mga nakita ko. Nung una ay nakala namin na may pumasok na kawatan sa apartment. Kaya kinausap ng landlady si Eman. Si Eman po ay ang umuupa sa pangatlong pinto. Siya lang din ang may CCTV sa buong apartment. At sa CCTV niya po ay kitang-kita ang apartment ko. Nasa dulo po kasi ang apartment ko, Sir Ed. Eman, baka pwede naman makisuyo. Pwede bang makita yung kuha ng CCTV mo kanina? May check lang kami. Pakiusap ng landlady kay Eman. Sige po, wala pong problema. Ikaw ba yung bagong nakatira sa dulo? Tanong sa akin ni Eman. Oo, ako nga po. Magalang at nahihiya akong sagot. O tara, pasok po kayo. Ang yaya sa amin ni Eman.
Pinakita sa amin ni Eman ang kuha ng CCTV mula umalis ako hanggang sa ako'y umuwi. Ngunit wala kaming nakita na pumasok o gumawi man lang sa aking apartment. Nalabis ko naman yun, pinagtaka. Paano naman kaya nangyari yun? Wala man lang pumasok o nagawi sa apartment ko tapos nagulo ang mga gamit ko. Pagtataka kong sabi. Baka naman may pusang nakapasok kaya nagulo-gulo ang mga labahin at natumba ang washing mo. Sabi naman sa akin ng landlady ko. Baka nga po. Sir Ed, sumang-ayon na lang ako sa landlady dahil hindi ko rin mapaliwanag ang nangyari. Lalo na yung mga bakas ng paa at kamay. Isa pa ay mabigat ang washing machine ko para matumba yun ng isang pusa. Ganun pa man ay wala namang nawala sa mga gamit ko, Sir Ed. Pero may hinala ako na baka may kung anong elemento ang nanggulo doon. Ganun kasi ang mga napapanood ko sa mga movie. Ang pagkakaalam ko pa nga ay malakas ang elemento na yon kung kaya niya magpagalaw ng mga bagay-bagay. Nagpasalamat kami ng landlady kay Eman sa kooperasyon nito sa amin. O siya, mauna na ako. Isara mo din ang bintana ng apartment mo nang walang makapasok na pusa o kung anumang hayop. Ha? Mauna na ako sa inyo, medyo naghahadali kasi ako. Sabi ng landlady namin. Nauna nang umalis ang landlady namin at aalis na rin sana ako nang biglang nagsalita si Eman. Naguguluhan ka sa nangyari, no? Napatingin ako kay Eman. Oo pre, ang di ko kasi mapaliwanag yung mga bakas ng kamay at paa. Lalo na yung gulo-gulo yung mga damit ko sa marumihan. Tas nakataob pa yung washing ko. Sagot ko sa kanya. Alam mo pre, walang tumatagal dyan sa apartment na yan. Mga isang buwan lang ay umaalis na sila. Sabi ni Eman. Ha? Bakit naman? Tanong ko naman. Ewan. Di ko naman matanong yung mga nakatira. Baka sabihin ay kalalaki kong tao tapos chismoso pa ako. Mga 5 pamilya na yata yung naunang umalis dyan bago ikaw. Lahat sila linggo or buwan lang ang tinatagal. Tugon ni Eman. Di kaya dahil sa naranasan mo? Dagdag pa nito. Sir Ed, sa mga sinabi ni Eman na yon ay lalo ako naghinala na baka may kung anong ang elemento ang may gawa noon. Nang gabi ding iyon ay nakaranas din ako ng masamang panaginip. Pagkatapos kong kumain noon ay naglikpit lang ako sa apartment at humiga sa kama at nag-cellphone. Di ko namalayan nakatulog na pala ako. Sa panaginip ko ay nasa labas ako ng pintuan ng apartment ko. At ang bigat at ang lungkot-lungkot ng pakiramdam ko. Pagkatapos ay di ko namalayang tumulo na pala ang luha ko. Pagtapos daw noon ay pumasok daw ako sa apartment at pinagmasdan ang paligid noon. Malayo ang itsura ng apartment na yon sa panaginip ko, Sir Ed. Ang dilim ng vibes niya at itim din ang mga dingding nito. Pagkatapos ay nagtungo ako sa aking kwarto. Sa kwarto ko ay nakita ko ang sarili kong natutulog. Sa gilid ko naman ay may nakita akong babaeng nakatayo. Mahaba ang buhok niya at nakabistida siyang itim. Pinagmamasdan niya lang akong matulog. Nangakma ko na sana siyang tatanungin ay bigla siyang humarap sa akin. Nakangiti ang malaki niyang labi at dilat na dilat ang mga mata nito. Nagsalita ito at ang sabi, "Mabuti naman at may kasama na ako." Sabay tawa ng malakas. Takot na takot ako sa panaginip ko na yon, Sir Ed. Dahil sa takot ay nagising ako at napaupo sa kinahihigaan ko. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko ng gabi na yon. Kinuha ko ang cellphone ko upang i-check ang oras, ngunit hindi pa man nabubuksan ang cellphone ko
ay may narinig akong tumatawa mula sa ulunan ko. Dahan-dahan akong tumingala at nakita ko yung babae sa panaginip ko, Sir Ed. Face to face ko talaga siyang nakaharap. Kitang-kita ko ang buong mukha niya. Ang malalaki at dilat na dilat niyang mga mata. Ang labi niyang malaki na nakangiti. May uod pa nga ang mukha niya, Sir Ed. Ramdam ko din na nakatayo siya sa likuran ko ng oras na yon. Dahil ramdam ko ang bigat niya sa kutsyon na kinauupuan ko. Sumigaw ako at nagtatatakbo hanggang sa makalabas ako ng apartment ko. Mabuti walang nakarinig ng pagsigaw ko na yon. Blankong-blanko ang isipan ko noon, Sir Ed, at yung babae lang na yon ang naiisip ko. Grabe ang takot na binigay sa akin noon. Minabuti kong lumabas at pumunta na lang sa 7-Eleven at nagkape ako doon. Mabuti na lang dala ko ang cellphone ko at nakapagbayad ako online. Nakalimutan ko na din kasi ang wallet ko dahil sa takot. Nagpasapit na lang ako ng umaga bago ako bumalik sa apartment. Hinintay ko talaga yung sikat na yung araw para kahit papano ay mawala ng konti ang takot ko. Ang ending ay puyat akong pumasok. Simula nang nangyari iyon ay sunod-sunod na ang paramdam nila. Nandyan yung nagluluto ako ay may makikita ako sa gilid ng mata ko na isang malaking lalaki na nakatayo at nakatingin sa akin. Ngunit pagbabalingan ko naman ng tingin ay nawawala. May pagkakataon pa na kapag kumakain ako ay parang may kasabay akong kumain. Di ko sila nakikita pero nararamdaman ko na kasama ko sila. May isang linggo wala akong pasok at dahil sa pagkaburyong ay naisipan kong mag-install lang dating app. Yung pwede kang makipag-video call sa mga babae gamit ang app na yon. May nakausap akong isang babae, Sir Ed. Hi, tagasan ka po? Masayang bungad sa akin ng babae. Hello? Taga-Pasig lang ako. Nauutal ko namang sabi. Okay ang babae na yon, Sir Ed. Makwento siya at kalog. Madami din kami na pag-usapang mga bagay-bagay, lalo na tungkol sa buhay. Teka ha, maiba ako. Hindi ba napapagod yung kasama mo sa bahay? Kanina pa lakad ng lakad eh. Nagulat ako sa sinabi ni Kate. Oo nga po pala, Sir Ed, Kate po pala ang name ng babaeng naka-video call ko. Naglalakad? Nagtataka kong tanong. Oo. Kapatid mo ba yon? Tanong sa akin ni Kate. Wala akong kasama sa bahay. Ako lang mag-isa dito. Sagot ko naman sa kanya. Ha? Kung ganun, sino yung lalakad-lakad dyan sa likuran mo? Labas-masok sa kwarto mo simula pa kaninang nag-uusap tayo. Gulat at nagtatakang tanong sa akin ni Kate. Sir Ed, nagsita-asan ang mga balahibo ko. Dahil alam kong ang babaeng multo ang nakikita niya. Huwag kang manakot ng ganyan. Matatakotin ako. Pabiro kong sabi. Dahil natatakot na talaga ako noon. Kasi ayoko na din kasi makita ang babae na yon. Dahil nakakatakot talaga ang itsura niya. Tangi, hindi kita tinatakot. OMG, kung wala kang kasama dyan baka multo yon. Sabi sa akin ni Kate. Oo nga, baka multo nga. Babae bang nakaitim na bestida ang nakita mo? Tanong ko kay Kate. Oo, nakaitim na bestida nga. Sagot naman niya. Sabi na nakikita mo pa din ba siya? Tanong ko kay Kate. Hindi na. Pumasok na siya sa kwarto mo kanina nung simulang pinag-usapan natin siya. OMG, ang scary naman pala dyan. Sagot ni Kate. Lalo ako natakot dahil sa kwarto ko pa talaga nag-stay ang multong babae. Alam mo, sa totoo lang matagal ko nang nararamdaman yung babae na yan. Nakita ko na din siya sa...
Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil may malakas na kumalabog sa loob ng kwarto ko. Kahit si Kate ay narinig iyon. Agad kong pinuntahan ang kwarto ko at pagdating ko doon ay gulo-gulo ang gamit ko. Nasira din ang drawer ko. Pinakita ko yun kay Kate at kahit siya ay nagulat. Naku, ayaw yata ng babae na pinag-uusapan siya, sabi sa akin ni Kate at bigla na lang nag-end ang video call namin. Nawala ng connection ng wifi kahit nakasaksak naman ito. Sir Ed, sa nangyaring iyon ay napatunayan kong malakas ang espiritu ng babaeng yon at nagdala din iyon ng kilabot sa akin. Kaya naisip ko na din umalis sa apartment na yon, pero nanghihinayang naman ako sa binayad ko. At naisip ko din na hindi naman ako sinasaktan ng nilalang na iyon. May isang Sabado na nagkayayaan ang mga katrabaho ko na mag-inom dahil sahod day at walang pasok kinabukasan. Kanya-kanya sila ng suggestion ng pupuntahan. May mga nagsabi pa nga mag-bar daw kami. Kila Jello na lang tayo para pag nalasing tayo ay pwede tayo mag-sleepover doon. Suggestion ni Noel. Si Noel po ay matalik kong kaibigan at katrabaho ko. O nga no, sa ating magkakabarkada kila Jello na lang tayo hindi nakakainom. Dagdag pa ni Carla. At nabuo nga ang desisyon nila na sa apartment ko na lang mag-inom. 5 lang kaming nagiinom sa apartment ko. 3 babae at 2 kaming lalaki ni Noel. Inuman, kwentuhan, kantahan at tawanan lang ang maririnig sa amin ng gabi na yon. Wala namang nagreklamo dahil nasa dulo ang apartment ko. At ang katabi namang apartment ay walang tao dahil tuwing Sabado at Linggo ay wala talagang tao doon. Buti na lang at wala sila dahil masungit ang matanda doon. Anyway, Sir Ed, 11:40 PM ay nagpasya kaming mamahinga dahil may mga tama na rin kami at pagod na rin sa trabaho. Ang 3 babae ay sa kwarto ko samantalang kami ni Noel ay sa sala. Si Noel sa sopa at ako naman ang sa sahig. O Sir Ed, mas mukhang si Noel pa ang nagbabayad ng upa ng apartment na yon kaysa sa akin. Nakatulog na kami nang biglang may sumigaw. Napabalikwas ako ng tayo dahil sa sigaw ng isang babae. Nagkatinginan kami ni Noel na noon ay napatayo sa gulat. Sa CR nang gagaling ang sigaw, kaya naman pinuntahan namin iyon. Si Carla ang sumisigaw sa banyo. Takot siyang nagsisisigaw ng malakas habang kinakalabog niya ang pintuan ng banyo. Habang pati ang 2 naming katrabaho na babae ay nagising na din pala. Agad naman naming binuksan ang pinto ng banyo at sumalubong sa amin si Carla na umiiyak sa takot. Napayakap pa nga siya sa kasamahan naming babae. Pinainom namin siya ng tubig at nang kumalma siya ay tinanong namin kung anong nangyari. Ayon kay Carla ay nagising daw siya dahil maiihi siya. Pumunta siya sa banyo at nilak niya ang pinto. Nasa kalagitnaan na daw siya ng kanyang pag-ihi nang biglang lumamig daw ang paligid at nagsita-asa ng balahibo niya hanggang sa batok. May narinig daw siyang kumakatok sa kisame. At pagtingala nga niya ay nakita niya ang isang nilalang na kasing laki ng bata. Malaki ang ulo at kamay nito. Itim na itim daw ang kulay nito at bilugan ang pulang-pulang mga mata. Nang nakita daw niya ito ay sumigaw daw ito. Pagsigaw daw nito ay lalo siyang natakot dahil sa laki ng bunganga nito. Kaya't nagsisisigaw daw siya. Bubuksan daw niya sana ang pinto ng CR, ngunit parang may puwersang pumipigil dito.
Mabuti na nga lang daw at nabuksan daw namin iyon. Kilala namin si Carla, Sir Ed, hindi po siya yung taong gagawa ng kwento para lang magpapansin. Kaya alam po namin na nagsasabi siya ng totoo. Sa nangyari nga po na iyon ay nagyaya ng magpahatid si Carla. At dahil natakot na din ang mga kasamahan naming babae ay nagyaya na din silang umuwi. Naintindihan ko naman po kung bakit sila nagpasyang umuwi, Sir Ed. Si Noel po ang naghatid sa dalawang babae namin na kasama, samantalang ako naman po ang naghatid kay Carla. Ang tapang mo naman pala, Jello, sabi ni Carla. Ha? Bakit naman? Tanong ko naman. Paano may maligno na pala sa inuupahan mo tapos hindi ka pa umaalis? Yung maligno na sinasabi mo ngayon ko lang nalaman na meron pala nun sa banyo ko. Ang alam ko lang kasi ay yung babaeng multo ang meron sa inuupahan ko. Sagot ko naman kay Carla. Ha? Meron pa palang babaeng multo? Wait, saan naman yung babae? Gulat na tanong sa akin ni Carla. Sa kwarto ko. Nandun yung babae na nakaitim na bestida. Sagot ko naman. What? Sira ulo ka, buti hindi yung nagparamdam sa akin. Buti hindi ka natatakot. Meron pa pala sa kwarto mo. Sagot ni Carla. Sus, multo lang yan. Di nila ako matatakot kahit magpakita pa sila ng sabay-sabay. Pagmamatapang kong sabi kay Carla, kahit ang totoo ay ayoko talaga silang makita dahil matatakotin talaga ako, Sir Ed. Sus, tapang naman pala ni Papa Jello, pabirong sabi ni Carla. Nang nasa tapat na kami ng bahay ni Carla ay pinayuhan niya ako. Uy, mag-iingat ka pa uwi lalo na sa apartment mo, sabi sa akin ni Carla. Oo, sila ang mag-iingat sa akin dahil hindi ko sila sasantuhin. Pagmamatapang ko pang sabi. Naks, tapang naman talaga. Sige na, salamat ha. Pasensya na din sa abala. Salamat sa paghatid, sabi sa akin ni Carla bago tumalikod at maglakad papasok sa bahay nila. Ako naman ay umalis na. As usual, Sir Ed, hindi muna ako umuwi sa apartment na inuupahan ko. Matapos ba naman ang narinig ko kay Carla ay uuwi agad ako. Tumambay muna ako sa 7-Eleven malapit sa inuupahan ko at doon ay nagkape at nagpalipas ako ng oras. Hinintay ko ulit sumapit ang umaga bago ako umuwi. 7:30 AM ay umuwi ako sa apartment na inuupahan ko. Well, dahil sa nangyari nga ay hindi muna ako natulog. Ang ginawa ko ay nagluto na lang ako ng almusal. Medyo tinatablan pa din kasi ako ng takot at na-imagine ko kasi yung sinabi ni Carla na maligno daw sa banyo. Pagtapos ko mag-almusal ay nag-cellphone muna ako. At unti-unti ay nararamdaman ko ng inaantok na pala ako. At bumibigat ang mga mata ko. Hanggang sa nakatulog na nga ako, Sir Ed. 3 PM nang ako'y nagising at ang una kong ginawa ay maligo. Nawala sa isip ko ang karanasan ni Carla sa banyo noon, Sir Ed. Kaya diretso ligo talaga ako noon. Sinimulan kong maligo at nang matapos na ako, ay may katok akong narinig mula sa kisame ng banyo. Hindi ko pinansin iyon dahil agad pumasok sa isip ko ang kwento ni Carla. Tulad ng nangyari kay Carla ay nanlamig din ang paligid at nagsitaasan lahat ng balahibo ko. Sa kabila ng takot na nararamdaman ko ay pinilit kong isawalang bahala ang katok sa kisame. Ngunit hindi ito tumigil. Lalo pa nitong nilakasan ng pagkatok. Nang hindi ko pa din pinansin iyon ay may naramdaman akong kumakalabit sa ulunan ko. Hindi ko pa din po iyon pinansin, Sir Ed, dahil baka pag nakita ko ang nilalang na iyon ay mangyari din sa akin ang nangyari kay Carla na hindi makalabas ng pinto ng CR. Kaya't naglakas loob akong buksan ang pinto ng CR at tagumpay naman akong nakalabas
Dumiretso agad ako sa kwarto at nagbihis. Nagpanglakad akong damit kahit wala akong pupuntahan. Ang nasa isip ko ay lumabas na lang ako ng apartment. Inisip ko din na baka pag nakita ng mga nilalang na iyon na aalis ako ay hindi na muna sila magparamdam sa akin. Nananalamin na ako at handa na ako umalis nang biglang may maaninag akong figura sa salamin. Nakalagay po kasi ang salamin ko sa pinto ng apartment at mula sa salamin ay makikita mo po ang banyo. Nakita ko po sa salamin ang nilalang na sinasabi ni Carla. Maliit na kasing laki ng bata, maitim ang buong katawan, bilog na bilog ang mapupulang mga mata. Nakakatakot ang itsura niya, Sir Ed. Dahil sa takot ay napatitig ako sa kanya. Hindi ko magalaw ang buong katawan ko, kaya't napagmasdan ko siyang mabuti. Nakasilip at nakahawak siya sa pinto ng CR. Ulo at kalahating katawan lang ang kita sa kanya. Pinandidilatan niya ako ng mga mata. Nanggigigil din ang kanyang mga ipin sa galit. Tapos ay parang bumubulong siya sa hangin habang tumutulo ang laway nito. Akma na itong lalabas ng banyo. Naisip ko na baka puntahan ako nito, kaya't naghadali akong kunin ang susi ng motor ko na noon ay nakasabit lang sa likod ng pinto at agad na lumabas sa apartment. Pinaandar ko agad ang motor pero hindi ko binilisan dahil baka makita ng nilalang na iyon na natatakot ako at baka araw-araw na siyang magpakita sa akin. Nang makalayo ako sa apartment ay tumambay muna ako saglit sa isang tindahan. Wala naman kasi akong pupuntahan. Bigla akong naalala ang bar na iniinuman namin dati ng mga katrabaho ko. Kaya't agad kong tinawagan si Noel. Hello pre, tara bar tayo. Masayang bungad ko kay Noel. Ha? Kainom lang natin kahapon ah. Sagot naman nito. Tara na, nabitin ako kahapon eh. Sagot ko naman. Masakit pa nga ang ulo ko. Sabi naman sa akin ni Noel. Tara na, sundutan na natin yan. Tapos maghanap na din tayo ng chicks doon. Di ba madaming babae doon pag linggo? Ang yaya ko pa sa kanya. Para lang sumama dahil ayoko talaga munang umuwi sa apartment. Sige na nga, mag-aayos lang ako, hintay mo na lang ako sa bar. Pagpayag ni Noel. Ba't sa bar pa? Puntahan na kita dyan sa bahay, sabay na tayong pumunta sa bar. Sabi ko naman kay Noel. Pinuntahan ko si Noel at pagkatapos ay dumiretso na kami sa bar. Nag-inom kami ng nag-inom doon. Talagang sinulit ko ang araw na iyon. Para na rin makalimot sa nagparamdam sa apartment ko. Tamang inom at kwentuhan lang kami ni Noel nang biglang may umagaw ng aking pansin. Isang babae na matangkad, sexy, morena at mahaba ang buhok. Umiinom lang siya kasama ang mga kaibigan niya ng mga oras na yon. At nang makahanap ako ng tiyempo ay naglakas loob ako na lapitan siya. Hi, can I join? Ang sabi ko sa kanya. Yes, hi. Sagot naman ng babaeng morena. I'm Jello. Pagpapakilala ko naman. Ikaw, ano name mo? Dagdag ko pa. I'm Ellen. Sabi naman niya. Ellen? Magandang pangalan para sa magandang babae. Pagbola ko naman. Natawa naman siya at napangiti. Ang ganda naman ng ngiti mo. At dun na nga nagumpisa ang maganda naming pag-uusap. Mahinhin si Ellen, Sir Ed, mabait at madaling patawanin. Isa siguro yon sa mga nagustuhan ko sa kanya. Lalo na yung matatamis niyang ngiti. Pinakilala din niya ako sa mga kaibigan niya at pinakilala ko din sa kanila si Noel. Matapos ng pag-uusap namin ay nagyaya ang mga kaibigan niya
na umuwi na. Mabuti na lang at na-add ko na din siya sa FB, kaya't machat ko din siya. At yun nga po ang ginawa ko, Sir Ed. Pagtapos na nga ng gabi na yon, ay araw-araw na kaming nagkaka-chat. Napadalas din ang pag-delete namin ni Ellen. Opo, Sir Ed, napasagot ko po si Ellen at girlfriend ko na po siya. Lumipas sa mga araw at buwan at naging busy ako sa trabaho. Halos umuwi na lang ako sa apartment para maligo at matulog. Tapos ay kinabukasan ay papasok agad ako sa trabaho. Biglang dagsa kasi ng gawain sa trabaho. Bare months na po kasi noon, Sir Ed. At nawala na din sa isip ko ang pagpaparamdam ng mga nilalang sa apartment. Pasensya na mahal kung minsan na lang tayo makapag-date ha. Promise, bawi ako sa'yo sa linggo. Pagsuyo ko kay Ellen, na noon ay ka-video call ko habang break time ko sa office. Okay lang mahal. Naintindihan ko naman kalagayan mo, saka work mo naman yan eh. Sabi naman ni Ellen sa akin. Napaka maunawain naman ng girlfriend ko. Paglalambing ko naman. Ganto na lang. Saan mo gusto kumain sa linggo? Tanong ko kay Ellen. Kahit saan. Ay wait. Sa apartment mo na lang kaya? Suggestion ni Ellen. Sure ka? Sige, dun tayo sa apartment ko tapos manood tayo ng movie. Nakangiti kong sabi. Sige, sa linggo ha. Pagsang-ayon naman ni Ellen. Mabilis na lumipas ang araw, Sir Ed, at sumapit na nga ang pinakahihintay kong linggo. Maaga ako gumising para mag-ayos sa apartment ko. Todo linis ako dahil ayokong may masabi si Ellen sa inuupahan ko na yon. 5 PM ay ka-video call ko si Ellen. On the way na daw siya at baka sa mukha niya ang pagkasabik dahil noon lang ulit kami makapag-date matapos ang halos 2 buwan. Ikaw naman kasi. Gusto nga kitang sunduin kaso ayaw mo naman. Sabi ko kay Ellen. Ano ka ba? Okay lang yun mahal. Mag-commute na lang ako. May dadaanan din kasi ako. Malambing na sagot naman ni Ellen. Wait mo na lang ako ha, okay? Dagdag pa nito. Okay mahal. Ingat ka ha. Chat ka agad pag malapit ka na. 6 PM na nang mag-chat si Ellen sa akin. Nasa tricycle na daw siya at malapit na daw siya sa apartment na inuupahan ko. Lumabas ako para hintayin siya at saktong kadadating lang ng tricycle na sinasakyan niya. Masaya kong sinalubong si Ellen at nagulat ako nang may dala siyang pizza at iba pang mga pagkain. Meron pang California Maki at sushi. Favorite kasi namin yon, Sir Ed. Oh, ba't nagdala ka pa niyan? Napagastos ka pa tuloy. Gulat at nakangiti kong tanong kay Ellen. Okay lang mahal. Pambawi ko ito sa'yo kasi lagi na lang ikaw may sagot tuwing date natin. Masayang tugon ni Ellen. Ikaw naman. Nagabala ka pa talaga oh. Tara na nga sa loob. Ang yaya ko naman kay Ellen. Sir Ed, pumasok na kami ni Ellen sa loob ng apartment at inayos ang mga dala niya. Pagtapos noon ay nanood kami ng movie habang kumakain. Comedy ang pinanonood namin, Sir Ed, pero napansin ko si Ellen na parang balisa. Namumutla siya at kitang-kita ko ang butil-butil niyang pawis. At sa TV lang siya nakatingin. Hindi siya lumilingon kahit saan. Diretso lang talaga ang tingin niya sa TV. Okay ka lang mahal? Tanong ko kay Ellen at tila nagulat siya sa tanong ko. At dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Pagtingin nga niya sa akin ay bigla itong napapikit ng mariin tapos ay huminga muna siya ng malalim bago magsalita. Ha? Okay lang ako mahal. Medyo pagod lang. Tugon naman nito sabay harap agad sa TV. Sure ka? Okay ka naman kanina. Ang taas nga ng energy mo eh. Sabi ko naman. Mahal, okay lang umuwi muna ako. Kasi medyo masama talaga pakiramdam ko.
Sabi naman ni Ellen. Ha? Maaga pa mahal ah. Wala pa sa kalahati yung pinanonood natin. Sabi ko naman kay Ellen. Sige na mahal, bawi ako sa'yo next time. Need ko pa pala tapusin yung report ko para sa work. Sabi naman ni Ellen. Sir Ed, wala po ako nagawa kundi pagbigyan si Ellen sa kagustuhan niya. Nagpresenta naman akong ihatid siya, ngunit sabi niya ay okay lang daw at mamamasahe na lang daw siya. Nang makalis si Ellen ay naiwan akong mag-isa sa apartment. At nang makauwi naman ito ay nagchat siya sa akin. Sorry mahal kung kinakailangan ko agad umalis ha. Babawi ako sa iyo next Sunday. I love you. Sabi ni Ellen sa chat. Okay lang mahal. Naintindihan ko naman. Okay ka na ba? Yung pakiramdam mo okay na ba? Pagkaalala kong reply kay Ellen. Oh mahal, okay na ako. Nag-send naman siya ng selfie pic niya at halatang okay na nga siya. Di na ako nag-usisa pa kung bakit biglang naging balisa at nag-iba ang kilos niya nung nasa apartment pa siya. Halata naman kasi na iniiwasan niya sagutin ang tanong ko kanina. Lumipas pa ang mga linggo ay nagkaroon ulit kami ng oras ni Ellen para magkasama. Nagsimba kami at pagtapos ay nag-date sa isang restaurant. At napag-usapan namin ang nangyari noon nung nagpunta siya sa apartment ko. Mahal, okay lang magtanong ako sa'yo? Pero maintindihan ko din naman kung hindi mo yun sasagutin. Ang sabi ko kay Ellen. Ayoko din kasing pilitin siya kung ayaw niya sagutin ang mga tanong ko. Sure, ano yun mahal? Sagot naman ni Ellen. Ano ba totoong nangyari sa'yo nung pumunta ka sa apartment ko? Alam ko na hindi dahil sa pagod yon kasi ang sigla-sigla mo naman nung nasa labas pa tayo. Tapos pagpasok natin ay biglang nag-iba ang mood mo. Pag-aalalang tanong ko kay Ellen. Napahinto siya sa pagkain at tila nagdalawang isip kung dapat pa niyang sagutin ang mga tanong ko. May malalang sakit ka ba mahal? Huwag kang mahiyang magsabi sa akin. Huwag kang matakot, tutulungan kita. Sasamahan din kita. Kung kulang ka sa pangpagamot ay tutulungan kita. Magsabi ka lang sa akin mahal. Pag-aalala kong sabi kay Ellen. Bigla ako hinampas ni Ellen sa ulo na siya namang kinagulat ko. Baliw, wala akong sakit. Sagot naman ni Ellen. Ha kung ganun bakit ang sobrang putla mo noon? Pagtatakang tanong ko naman. Huminga ng malalim si Ellen bago siya tuluyang magsalita. Maniniwala ka ba sa akin? Seryosong tanong ni Ellen. Siyempre, girlfriend kita eh. Sagot ko naman. Hindi mo ako huhusgahan or pagtatawanan. Sabi naman ni Ellen. Yes, promise. Sagot ko naman. Okay. Nakakakita ako at nakakaramdam at nakakadinig ng mga bagay na mahirap ipaliwanag. Tulad ng mga multo. Nung nagpunta ako sa apartment mo, pagpasok ko pa lang ay naramdaman ko agad ang bigat at napakalungkot na aura. Sobrang bigat ng dibdib ko. Parang gusto kong umiyak noon. Tapos ay may nakita ko sa kitchen mo na isang kapre. Tapos ay may naglalakad-lakad na babae na nakaitim na bestida at labas-masok sa kwarto mo. Tapos ay may nadinig naman akong katok sa banyo ng apartment mo. Nang magsimula na tayong manood ay parang doon sila naging agresibo. Nakita ko na yung kapre ay nakasilip na mula sa kitchen mo. Tapos yung kumakatok naman sa banyo mo ay nakasilip na din at nakatitig sa atin. Maliit lang na tao siya, parang kasing laki lang siya ng bata. Dilat na dilat siyang nakatitig sa atin. Tapos yung babae naman na nakaitim na bestida ay nakaupo na sa harapan mo.
Dilat at nakangiti siyang nakatitig sa'yo. Nung tinanong mo ko kung okay lang ako ay dahan-dahan akong tumingin sa'yo, tapos ay napapikit ako sa takot. Kasi yung babae na nakitim na bestida ay nilalapit niya yung mukha niya sa mukha mo. Tuwang-tuwa siya sa'yo. Dinig na dinig ko yung tawa niya. Kaya natakot ako at nagpa siyang umuwi dahil di ko na talaga kaya. Oh, natulala ka dyan. Iniisip mo siguro na weirdo ako or baliw, no? Sabi na nga ba dapat hindi na lang ako nagkwento? Sabi ni Ellen. Hindi. Sorry, napatulala ako kasi yung mga sinabi mo na babae at maliit na tao sa banyo ng apartment ko ay nakita ko na. Ganon din mga kaibigan ko. Gulat na sabi ko kay Ellen. So, naniniwala ka sa mga sinabi ko? Tanong naman ni Ellen sa akin. Oo, mahal. Naniniwala ako, sagot ko. Yung kapre nasa likod siya ng kitchen ko sa labahan? Tanong ko kay Ellen. Oo, nandun siya. Ayaw niya ng maingay kaya nung nanood tayo ng movie na malakas ang volume sumilip na din siya. Ang sama nga ng tingin niya sa atin. Doon ko naalala ang nangyari noon sa washing at sa mga marumihan ko. Ang kapre pala ang may gawa noon. Maingay din kasi ang washing machine ko kaya siguro nagalit yung kapre noon at tinumba niya ang washing at mga damit ko na nasa marumihan. Hindi ka pa ba aalis doon, mahal? Pag-aalalang tanong sa akin ni Ellen. Hindi pa siguro, mahal. Mga 1 month pa siguro. Mahihirapan kasi ako maghanap ng apartment lalo at busy ako buong bare months. Sagot ko naman. Okay, ikaw bahala. Mahal, nararamdaman ko na malakas ang mga nilalang na iyon. Huwag mo nang hintayin na saktan ka nila. Pag-aalalang sabi ni Ellen. May punto si Ellen, Sir Ed, kung kaya nga nilang mga labit at magpagalaw ng mga gamit, ay kayang-kaya din nila akong saktan. Nang matapos kami sa date namin ni Ellen ay umuwi na ako dahil may pasok pa ako kinabukasan. Natatakot man ako matulog sa apartment ay wala naman akong ibang choice. Kailangan kong labanan ang takot ko, Sir Ed. Nang makauwi ako ay diretso na ako sa kwarto upang matulog. Maya-maya ay nakaramdam ako na para bang may mga nakatitig sa akin habang nakapikit ako. Nang idilat ko ang mga mata ko ay nakita ko ang babaeng nakaitim. Nakatayo siya sa bandang paanan ko. Magtatalokbong sana ako ng kumot ngunit hindi ko po magalaw ang buong katawan ko. Narinig kong natawa ang babae. Pagkatapos ay may naramdaman akong nangangalabit sa bandang ulunan ko. Nang tumingala ako ay nakita ko naman ang maligno na nasa CR. Tapos ay galit na galit niya akong sinakal. Sa higpit ng pagkakasakal sa akin ng maligno ay ramdam kong bumabaon ang mga kuko nito sa leeg ko. Hindi ako makahinga noon, Sir Ed. Kapos na ako sa hangin. Napatingin ako sa babaeng nakaitim na bestida. At tila ba tuwang-tuwa ito na nahihirapan ako. Nang unti-unti na ako nangihina ay napatingin ako sa taas ng kisame. Tila ba may pumasok sa utak ko na kailangan ko magdasal. At napadasal nga po ako, Sir Ed. At sa pagbanggit ko sa pangalan ni Kristo ay agad akong nagising. Hingal na hingal ako at ubo ng ubo. Pawis na pawis ang aking buong katawan. Gusto kong tumayo para kumuha ng tubig ngunit hinang-hina pa ako. Pagkatapos noon ay naramdaman ko ang sakit ng leeg ko. Ramdam ko ang sakal sa akin ng maligno. Nang makabawi ako ng lakas ay dumiretso ako sa kusina at uminom ng tubig.
Agad ko din tinawagan ang nanay ko at sinabing doon muna ako matutulog. Nang makarating ako sa amin, ay nakita kong nagulat ang nanay ko. Diyos ko, sinong may gawa sa'yo niyan? Tanong ng aking nanay. Nang alin, nay? Tanong ko naman. Yang sa leeg mo, sinong sumakal sa'yo? Pag-aalalang tanong ng nanay ko. Nang tumingin ako sa salamin ay doon ko nakita ang bakas ng kamay at sugat sa aking leeg. Wala to, nay. Nautal kong tanggi sa nanay ko. Baka kasi hindi siya maniwala kapag kinuwento ko pa ang nangyari sa akin. Diyos ko, anak. Wala. Tignan mo itsura mo. Putlang-putla ka, pati labi mo maputla. Hoy Jello, napaaway ka ba? Tanong sa akin ng nanay ko. Hindi po, nay, wala po ito. Nang matapos ang pag-uusap namin ng nanay ko ay dumiretso ako sa dati naming kwarto ng kapatid ko. Double deck kasi iyon, Sir Ed. Tapos ay umupo ako sa kama at naalala ko bigla ang sinabi ni Ellen. Tama siya. Kailangan ko nang bumukod. Hindi ko na kaya ang nangyayari dahil baka sa susunod ay patay na ako matagpuan sa apartment na yon. Hindi ako pumasok kinabukasan at binigyan ko ng oras ang paghahanap ko ng bagong apartment. Nagpaalam din ako ng maayos sa landlady ko at dinahilan ko na lamang na malalayo ang trabaho ko. Agad naman siyang naniwala at pumayag. Hindi ko na din kinuha ang in-advance ko doon. Sa paghanap ng apartment ay kasama ko na si Ellen para sure na kung walang masamang elemento ang nandoon. Nakahanap naman ako ng apartment, Sir Ed. Kahit medyo malayo sa trabaho ko at hindi kasing ganda ng nauna kong inupahan na apartment, ay wala namang nagpaparamdam doon. Sa ngayon, Sir Ed, balik na sa normal ang buhay ko at tungkol naman sa amin ni Ellen ay kami pa din. Hanggang dito na lang po ang aking sulat. Muli, salamat po. Sa mundo natin na ginagalawan ay may mga bagay na hindi nakakapanghinayang na ayawan. Lalo na kung kaligtasan natin ang nakataya. Dapat ay maging matalino tayo sa ating magiging desisyon at pag-aralan ng mabuti ang ating gagawing hakbang upang hindi tayo mapahamak. Kung meron kayong karanasan o kwento na nakakatakot ay pwede nyong i-share sa ating Facebook page na ilalagay ko ang link sa comment section. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Muli ako po si Sir Ed na bumabati sa inyo ng magandang hating gabi.